shower heater na nawalan ng power. Paano nga ba ayusin? Panoorin mo to para may idea po kayo. Unang step, kapag nawalan ng power ang shower heater, ang kailangan mong i-check yung power outlet at circuit breaker. Paano mo nalaman? Kailangan mong gumamit ng tester para matest mo yung 220 volts ng outlet kung saan man nakalagay ang shower heater. Pakishare mo rin yung video para hindi mo makalimutan sa tuwing may ginagawa po tayo. Okay? So, useful po talaga ang vlog ni Jeff Repairman. So, ngayon, subukan po natin, no? Okay, so i-plug ko sa outlet. Tingnan natin. Kailangan may power po ito, no? Breaker. Ayan, so on ko yung breaker. Ayan, wala siyang power. Tapos, buksan natin. Tapos, ganito gagawin nyo, no? Iangat nyo to. Ayan. Tapos dahan-dahan lang pagangat. Kasi kapag hindi mo inangat, mahirapan ka talaga kasi nakaipit po dito yan. May stopper. Kailangan iangat mo ng konti. Unang gagawin natin, kailangan natin i-test. Sa mga ganitong klaseng shower heater, ang una kong tinitest, yung kanyang thermal temperature. Ito siya, oh. Ito. Ito yung thermal temperature. Kaya walang pinagkaiba to sa mga water dispenser kapag ayaw uminit, no? So, meron siyang dalawang contact. 1, 2. Yung dalawa na yan. So, testerin natin. Dapat may continuity. Paano ba manalaman? Ganito lang. Tester. Select mo ng X10. Kailangan may reading ang tester mo, no? Continuity. Okay, so paano nga ba? Ganito. Magkabila lang. Okay, wala. Ayan, mga repairman, walang reading. So, kapag walang reading, ganito lang. Kailangan mo lang i-push ito. Yung nasa gitna. Ito, oh. Parang sa water dispenser to, no? Kapag walang power, yung heater. Ito, push mo ito nasa gitna. Meron kasing switch yan nasa gitna. Kung makikita nyo po dito, ito yung kanyang switch, oh. Kaya tinawag na thermal temperature switch. Ito, on natin, baba lang. Ayan, dinig nyo? Sabi niya, tick. Okay, so ngayon, subukan na natin kung meron na ulit na continuity. Ang mangyayari po dito, kaya nag-off po yon. Kung minsan mahina yung supply ng tubig, overuse, yan ang safety factor ng isang Panasonic. Napakaganda. Ayan, no? O, mga repairman, may reading na, oh. Kanina, wala pong reading yan, no? Ngayon, may power na. So, kapag sinubukan to, ibig sabihin, may power na, okay na. At hindi lang yan, no? Paano ko nasa'yo maganda? Eto, meron siyang ELB. Yung tinatawag na Earth Leakage Circuit Breaker or Earth Leakage Breaker. Ang tawag po doon ay ELB, no? Ito yung binablog ko kanina na sinusubukan ko sa kanyang earth grounding. Yung legit gumagana. No, pero kailangan tama po yung pag-install nito. Kailangan maglagay ka ng isang wire po dito, no? Na diretso sa earth grounding, sa metal. Kuha ka ng metal rod, or maganda, copper rod, no? Ayan, kahit number 40 na wire, walang problema, no? Lagay mo dito yung isang wire, iskru mo ng mahigpit, ilabas mo dito sa kanyang butas, lalabas mo dyan at diretso po sa lupa. No, diretso po sa lupa na may metal or copper, no? Ibabaon po 'yon habang naka-screw, nakaikot. 'Yun po yung safety factor ng ELB para gumana ng maayos. Kailangan po talaga legit na electrician yung magi-install ng shower heater, hindi po basta-basta lang. Yung naglagay ka ng outlet, okay na? Mali po. Mayroon tinatawag na earth grounding conductor po yan. Napakadelikado kapag hindi mo nilagyan. Kapag tumagal ang heater mo ng 5 years, 10 years, nagka-problema yan, nako, kawawa yung may-ari. So, napakaganda po, napaka-safe kung meron kang gamit na earth grounding conductor. Gamitin mo. Lahat ng shower heater ay meron pong earth grounding conductor. Diyan po nakalagay yan. Kailangan mong ilagay para safe yung gagamit.